Paano kung yung pakiramdam mo na sobrang na-inspire ka pagkatapos magbasa ng isang magandang libro, o kaya pagkatapos mong makinig sa isang nakakaantig na talk? Paano kung ilusyon lang pala iyon ng pagbabago? Nako, napakagandang panimula niyan. Kasi ang totoo, madalas nating napagkakamalang paglago yung simpleng pagkakaroon lang ng bagong impormasyong sa utak natin. Oo nga eh, yung tipong nakaramdam ka lang ng aha moment, tapos akala mo nagbago ka na. Pero kung titingnan, wala naman talaga tayong binago sa ginagawa natin araw-araw. Mismo, napakadaling malasing sa sarili nating magagandang intensyon. Parang pakiramdam natin dahil naintindihan natin yung konsepto, nagawa na natin yung aksyon. At iyan mismo ang sentro ng malalimang pagsusuri natin ngayon. Kasi susuriin natin ang mga materyales na sadyang ginawa para, para basagin tayo sa ilusyong ngayon. Oo, at hindi lang basta babasagin, kundi bibigyan tayo ng konkretong solusyon. Tama, kukunin natin ang mga CP, discussion questions, at mga exercises mula sa workbooks ng aklat ni Chris R. Villases na Rooted and Built Up in Christ. Tapos, may pag-uusapan din tayong isang napakagandang larawan mamaya. Yung larawan ng isang maliit na tao sa gitna ng dambuhalang mga puno ng redwood, di ba? Kung saan tumatagos yung sinag ng araw. Napakalakas ng mensahe ng visual na yon. Grabe yung impact ng picture na yon. Kaya ang misyon ng usapan natin ngayon, ipapakita natin kung paano binabago ng may akda ang pananaw natin. Mula sa pagiging isang pasibong mananampalataya na nag-iipon lang ng notes, patungo sa isang napaka-organisado at aktibong pamumuhay. Kumbaga, paano ba nagiging tunay na aksyon ang mga theoretical na ideya natin? Kasi marami sa atin, hanggang teorya lang talaga. Kaya para sa iyo na nakikinig, nasa isang seryosong espiritual na paglalakbay ka man o sadyang interesado ka lang sa sikolohiya ng pagbuo ng pangmatagalang gawi, para sa iyo ang session ito. Ipapakita natin kung paano may iwasan ng information overload. At kung paano ka makakabuo ng matibay na pundasyon para kapag dumating yung krisis sa buhay, hindi ka madaling matumba. Okay, himayin natin ito. Ang unang malaking pasabog na inilatag ng may akda, yung ideya na ang paniniwala o conversion ay hindi pala ang finish line. Simula pa lang pala yun. At iyan ay isang napakalaking paradigm shift. Kasi bago tayo makapag-usap tungkol sa paggawa ng mga habits, kailangan muna nating linawin kung ano ba yung sukat ng tagumpay. Madalas kasi, kapag ang isang tao ay nakaranas ng salvation o conversion, nagdiriwang na ang lahat. Parang, ayun na, tapos na ang misyon. Oo, parang naking pribadong karanasan na lang ang pananampalataya, imbes na maging buhay ng aktibong pagsunod sa araw-araw. Alam mo, naisip ko tuloy yung sitwasyon ng pagpasa sa isang sikat na universidad. Kapag natanggap mo yung acceptance letter, grabe ang selebrasyon. May patarpalin pa minsan, di ba? Haha, oo, buong barangay alam na nakapasa ka. Iyon yung conversion. Pero teka, hindi naman iyon ang graduation. Iyon pa lang yung pintuan para sa totoong trabaho, sa pagpupuyat, at sa paggawa ng thesis. Ang nakakabighani dito ay itinuturo ng aklat na ang pamantayan ng tagumpay ay dapat nakasentro sa discipleship o yung paghubog mismo. Hindi lang basta sa pagpaparami ng mga na-convert. Bakit kaya ganon? Bakit mas madaling manatili lang sa konsepto ng paniniwala kaysa umusad sa tinatawag nilang obedience o pagsunod? Kasi mas madali ang teorya. Kaya nga pinapasagot sa workbook yung isang exercise na tinatawag na obedience inventory. Doon mo makikita ang aktual na ginagawa mo araw-araw. Sandali gusto kong idetalya natin yan. Kasi kapag narinig ko ang inventory, ang naiisip ko agad ay sari-sari store o warehouse. Yung nagbibilang ka ng stock ng kape at asukal. Ganon din yung konsepto, pero sarili mo yung bibilangin mo. Pinapagawa ka ng 3 column sa papel. Sa unang column, isusulat mo yung prinsipyong pinaniniwalaan mo. Halimbawa, naniniwala ako sa pagpapatawad o sa tamang paghawak ng pera. Ganun ba? Eksakto. Tapos, sa pangalawang column, dito na magkakaalaman, kailangan mong isulat ng buong katapatan kung ano yung aktual na ginagawa mo araw-araw tungkol doon. Naku, dyan na magkakatalo. Kasi kung isusulat ko na naniniwala ako sa pagiging bukas palad, pero kapag tiningnan ko yung bank statement ko, puro luho ko lang palang ginagastusan ko.
Doon mo ilalagay ang mga oportunidad para lumago. Kaya idinisenyo ang inventory na ito para maging hindi komportable. Nakakahiya yung ganong klaseng salamin. Kasi makikita mo na walang napupunta sa pagtulong sa iba kahit sinasabi mong generous ka. Dahil ang natural na tendensa nating mga tao ay humanap ng pinakamadaling daan. Mas masarap sabihing mabuti akong tao kesa gumising ng maaga para tulungan ng isang kaibigan. So, ipinapakita ng aklat na ang nagmamaneho sa buhay mo ay hindi ang sinasabi ng bibig mo, kundi yung ginagawa ng mga kamay mo kapag walang nakatingin. Mismo, kung kaaraw-araw na gawi ang sukatan, kailangan nating isalin ang malalaking doktrina sa maliliit na desisyon. Dito na magiging sobrang interesante ang usapan natin. Kasi kapag narinig mo ang salitang doktrina o teolohiya, madalas ang naiisip natin ay mga scholar na nagtatalo sa loob ng library, di ba? Oo, yung mga nagde-debate tungkol sa mga malalalim na salitang Griego at lahat ng technical na detalye. Paano ito nagiging praktikal? Paano makakatulong ang doktrina sa pagpili ko ng trabaho bukas? O kung paano ko kausapin yung kaopisina kong nakakainis? Inoobliga ng workbook ang mambabasa na harapin yan ng diretsahan. Ipapakilala niya yung Faith Integration Map, isang biswal na nagpapakita ng balanse ng tatlong bagay. Ano yung tatong bagay na yon? Kaalaman, character, at pagsunod. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang kaalaman ay baliwala kung walang character. Kaya pala minsan may nakikilala tayong tao na kabisadong-kabisado ang mga prinsipyo pero napakahirap katrabahuin. Malaki yung bilog ng kaalaman niya pero tuldok lang yung karakter. At yung pagsunod niya ay wala rin. Ang doktrina kasi ay hindi optional na pampatalino lang. Ito dapat ang lens o salamin kung paano mo titingnan ang bawat desisyon mo. Ibig sabihin, kailangan nating lumipat mula sa simpleng pagiging inspirado, yung motivation-driven spirituality na tinatawag nila. Tumpak, kasi kapag motivation-driven ka, magdadasal ka lang o gagawa ng tama kapag nasa mood ka. Ang kailangan natin ay habit-driven faithfulness. Yung tipong gagawin mo pa rin yung tama kahit pagod ka na. Pero teka, may isang malaging kalaban tayong binanggit sa materyales natin para makabuo ng matibay na gawi. Yung cultural distractions at ang ingay ng digital world natin ngayon. Oo, may challenge doon na naguutos na alisin ang passive digital consumption sa loob ng isang buong linggo. Isang linggong walang mindless scrolling sa social media. Kaya ba natin yan? Mahirap, pero may malalim na psychological na dahilan yan. Kapag nag-i-scroll tayo ng walang katapusan, tinuturuan natin ang utak natin na matatanggap ng instant dopamine. Yung feeling of reward nang wala ka namang ginagawang hirap? Eksakto. Samantalang ang habit-driven na buhay ay nakadepende sa delayed gratification. Yung pagtitiis mo ngayon para sa magandang resulta bukas. Oo nga, paano ka magkakaroon ng tiyaga na makinig sa problema ng kaibigan mo ng 1 oras kung sanay ang utak mo sa mga 15 segundong video sa internet? Kaya kapag inalis mo ang ingay ng distractions, biglang tatahimik. Makikita mo kung ano talaga ang natitira sa utak mo kapag walang external entertainment. At kapag malinis na ang isip mo, diyan napapasok yung isa sa pinaka-fascinating na bahagi ng workbook. Bigyan ka na niya ng isang sistema. At hindi lang ito simpleng listahan ng mga babasahin o dasal. Ang sistema ng aklat ay hango sa mga corporate productivity tools. Oo, nabasa ko yan sa Appendix 4. Actionable to-do list exercises. Dito talaga ako napanganga eh. Para ka lang nag-oorganisa ng task sa opisina gamit ang Notion o Trello. Parang yung sikat na getting things done method, di ba? Inaayos mo yung buhay mo na parang isang malaking proyekto. Pero teka, gusto kong mag-pushback dito ng matindi. Hindi ba masyadong malamig o parang masyadong corporate pakinggan kapag ginamit natin yung salitang task management para sa kaluluwa? Magandang punto. Nagbubukas ito ng isang mahalagang katanungan. Nawawala ba ang emosyon o relasyon kapag ginawa nating sistema ang pananampalataya? Kasi baka isipin ng mga nakikinig, ginagawa nating parang Excel spreadsheet ang ating character building. Paano ba ito sinasagot ng aklat? Sinasagot ito sa pamamagitan ng pagtingin sa realidad ng emosyon. Kasi ang emosyon ay napaka-unreliable. Ilang beses mo na bang sinabi na kailangan kong maging mas pasensyoso?
Naku, madalas. Tapos kinabukasan, magagalit na naman ako sa traffic. Kasi ang tawag doon ay vague intentions o malalabong plano. Napakasarap pakinggan pero nakakalimutan mo agad. Kailangan natin ng sistema para matanggal yung mga vague intentions na yan. Sapul ako doon. Kaya pala inilatag nila yung unang hakbang, capture and clarify. Ilista daw lahat ng spiritual tasks para maalis yung mental clutter. Oo, may tinatawag sa psychology na Zeigarnik effect. Yung utak natin patuloy na na-stress sa mga bagay na hindi pa natin natatapos. Kaya kapag palaging nasa isip ko na kailangan kong makipagbati sa kapatid ko, umuubos iyan ng mental energy ko. Pero kapag isinulat ko, gumagaan ang utak ko. Tama. At dun papasok yung pangalawang hakbang, define next actions. Imbes na isulat mo lang maging mabuti, pipilitin ka ng workbook na maglagay ng eksaktong pisikal na hakbang. So, imbes na mag-pray, gagawin kong mag-schedule ng 15 minutes block bukas ng umaga para mag-pray. Ganun ba ka-specific? Eksakto! Nawawala ang pagiging malabo. Tapos iaayos mo ito sa mga kategorya. Kung pwede mo nang gawin, ilalagay mo sa immediate action. Paano kung may hinihintay pa ako bago ko magawa yung task? Ilalagay mo yun sa waiting on. At kung medyo matagal pa, sa future project. Inorganize mo yung commitments mo. Grabe yung mental bandwidth audit na binanggit din doon. Titigil ka at tatanungin mo ang sarili mo, ano ba yung mga paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko na umuubos ng oras ko? Kailangan nating i-audit yan kasi limitado ang mental energy natin. Sa pamamagitan ng weekly review and reflection, sinisiguro mong hindi nauubos ang oras mo sa mga low-value tasks. Tinitingnan mo talaga kung naka-align ba ang maliliit na aksyon mo sa pang-araw-araw doon sa malaking layunin ng buhay mo. Kasi kung hindi, tatakbo ang buong linggo na pagod ka pero wala ka namang na-accomplish para sa karakter mo. Ang tindi ng disiplinang hinihingi nito. Pero nagdadala ito sa akin sa isang napakalaking tanong. Bakit nga ba nating inaayos ang sarili natin ng ganito katindi? Ano ang iniisip mo? Kasi parang hindi ba masyadong self-centered pakinggan? Para bang ginagawa natin ang lahat ng ito para lang maging perpekto tayo bilang individual? Diyan nagkakamali ang marami. Hindi tayo nagdidisiplina para lang maging perpektong estatwa sa museo. Ginagawa natin ito para makapagtanim tayo ng malalalim na ugat na makaapekto sa ibang tao. Para makabuo ng kapasidad na mamuno at magmentor. At dito na yata papasok yung pangalawang source material natin, yung larawan. Oo, yung larawan ng mga puno ng redwood o sequoia. Ilarawan ko ulit para sa iyo na nakikinig. Isang napakaliit na tao sa paanan ng mga dambuhalang puno. Parang mga haligi ng lupa yung laki ng puno. Tinitingnan ko ito at naiisip ko, grabe siguro ang lalim ng ugat nito pababa sa lupa. Yan ang natural na isipin natin. Pero ang nakakagulat at nakakabigahing katotohanan, kahit umaabot sila ng daan-daang talampakan pataas, napakababaw lang pala ng mga ugat nila. Wait, seryoso ba? Paano sila hindi natutumba kapag may malakas na bagyo? Kasi imbes na bumabaon ng malalim pababa, gumagapang ang mga ugat nila ng pahalang at doon sila nagbuhol-buhol at mahigit na kumakapit sa mga ugat ng iba pang puno sa paligid. Wow! Hawak nilang isa't isa sa ilalim ng lupa. Kaya kapag may dumating na matinding hangin, buong kagubatan ng kailangan nitong itumba, hindi lang isang puno. Eksakto. At yan ang perpektong biswal para sa servant leadership at spiritual multiplication mula sa aklat. Hindi ka tutubo ng ganyan kataas kung mag-isa ka lang. Nakakapangilabot yung thought na yan. Ibig sabihin, kaya ka inaayos ang sarili mo, kaya ka gumagawa ng mental bandwidth audit, para maging matibay yung ugat mo na ikakawit mo sa iba. Kailangan mo ang buong komunidad at mahabang panahon ng pagdidisiplina para maging ganyang katatag. Kaya din pala may partikular na hamon sa workbook na mag-mentor ng kahit isang tao man lang bawat taon. Parang maliit na bagay pakinggan pero napakabigat na obligasyon pala nito. Oo, dahil ang tunay na sukat ng pamumuno ay hindi ang dami ng followers mo sa social media. Ang sukat ay kung ilang tao ang na-empower mo. At hindi mo magagawang gabayan ng isang tao kung ikaw mismo ay sabog ang schedule at puro vague intentions lang ang alam mo. Tumpak!
Iginigiit ng aklat na ang karakter na nakikita ng iba sa iyo kapag magkasama kayo sa hirap, yon ang mas mahalaga kaysa sa taglay mong kaalaman. Kapag nasa gitna ng mga trials, doon lumalabas ang kahinaan ng mababaw na pundasyon. Doon nasusubok ang lahat ng ginawa natin mula sa unang hakbang. Kaya, ang layunin ay bumuo ng legacy, isang pananampalataya na inikabuhay at ipinasa sa sunod na henerasyon, hindi lang pinaniwalaan sa isip. Kaya, ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat nito? Kung pagsasamahin natin, natuklasan natin mula sa workbook na ang tunay na kaalaman ay walang saysay kung hindi ito nasusubok sa aksyon. Ang pakiramdam ng pagiging inspirado ay hindi sapat. Kailangan itong ma-audit ng mga practical to-do lists natin. At sa huli, na ipapasa sa iba sa pamamagitan ng servant leadership. Para sa iyo na nakikinig, ang mga prinsipyong ito, ang pagwasak sa mga malalabong layunin at pagbuo ng next actions ay epektibong pamamaraan sa kahit anong aspeto ng buhay. Oo, hindi lang ito para sa espiritualidad. Kung gusto mong magtayo ng matibay na negosyo o profesyon, kailangan mo ng konkretong mga gawi. Ang paglipat mula sa pagiging pasibong nangangarap patungo sa pagiging aktibong tagaganap. Tapos, maghahanap ka ng magtuturo sa iyo habang nagtuturo ka rin sa iba. Nagsisimula ang lahat ng ito sa pagiging tapat sa kung nasaan ka talaga ngayon, yung panimulang obedience inventory na pinag-usapan natin kanina. Bago natin tuluyang tapusin ang usapan natin ngayon, may gusto kong iwanang malalim na tanong sa inyo na nakikinig. Isang bagay na pag-iisipan ninyo. Maganda yan para ma-apply nila agad ang konsepto ng mga ugat. Isipin mo to, kung may isang estranhero na susunod sa iyo sa loob ng isang buong linggo, at sa loob ng 7 araw na yun, wala siyang maririnig na kahit isang salita mula sa bibig mo tungkol sa mga pinaniniwalaan mo. Tahimik lang siyang nanonood sa mga ginagawa mo araw-araw. Batay lamang sa iyong mga pang-araw-araw na kahawi, sa kung paano mo ginagamit ang oras at pera mo, at kung paano mo tratuhin ang mga tao sa paligid mo, saan kaya nila iisiping nakatanim ang iyong mga ugat?